Hello, good day mga boss. Choy ulit ng DIY Kurips. So ngayon, gagawa na naman tayo ng panibagong video. So ito is request lang no, na nabasa natin sa comment section. Meron siyang request na gawa daw tayo ng diagram patungkol sa pag-install ng hazard switch. So meron daw kasi siyang napanood na installation ng hazard switch. Ang gagawin, magsisignal ka muna. Pagka signal mo, saka mo pipindutin yung hazard switch. Doon palang gagana yung hazard switch. Pero pagka hindi ka nag-signal, kahit pindutin mo yung hazard switch, walang epekto. So, sabi niya, gusto niya, pagka pinindot niya yung hazard switch, mag-hazard na agad. Kahit na hindi ka na mag-signal pa. Yan. Okay naman yun, madali naman gawa ng diagram yon. Pero ito, reminder lang. Kaya ako gagawa ng video to, kasi nakikita natin yung importance ng pagkakaroon ng hazard switch. Pero dapat maging responsible tayo sa paggamit ng hazard switch. Marami kasing gumagamit ng hazard switch, na normal na nagmamaneho lang pero naka-hazard switch, wala namang aksidente or something, naka-hazard switch. So hindi responsible na paggamit ng ng hazard switch. Possible pa mag-cause ng aksidente yon. Kasi yung nasa likuran nyo, hindi alam kung liliko ba kayo, dediretso ba kayo. Delikado yung ganun, So, yung hazard switch, ginagamit lang yan. Halimbawa, merong aksidenteng nangyari. I-hazard mo yung motor mo para at least habang nakahinto ka, makikita nung mga sasakyan sa likod na merong aksidente sa harapan mo, kung tutulong ka, ipaparada mo yung motor mo, i-hazard mo, yan. At least alam nila na merong aksidente sa harap. Tapos, halimbawa, yung di ko maintindihan, yung iba, pagka malakas yung ulan, nag-hazard switch. Nag-hazard sila. Hindi rin tama yun, Pagka maulan at tingin nyo walang visibility sa daan, wag po kayo mag-hazard switch. Isa pa yan sa dagdag sa aksidente kasi nga hindi malalaman nung nasa likuran nyo kung liliko ba kayo o hindi. Kung sa tingin nyo masyadong makapal na yung ulan or malakas yung ulan, tumabi na lang po kayo, mag-park muna kayo. Wag po kayong aandar na naka-hazard switch. Yung iba gumagamit ng hazard switch kasi may emergency. So, may ini-escortan. Yan, okay pa yan. Pero yung mag-hazard switch ka dahil trip mo lang, umaandar ka naka-hazard. So, hindi okay yun, Meron pa nga nag-request sa akin, Actually, marami nagre-request sa akin. Gawa daw ako ng video diagram na pagka pinindot mo yung hazard switch mo, naka-hazard yung signal light mo. Pero pagka nag-signal ka, automatic na mag-o-off yung hazard mo. Tapos, kung saan ka nag-signal, ayun na lang yung iilaw na signal light. So, kaya naman yun kung sa kaya. Kaso nga lang, based doon pa lang sa request, alam mo na magpapatakbo ng naka-hazard switch, So, para sa akin, hindi siya okay, So, gagawin natin tong diagram na to, in the thinking na yung mag-install nito dun sa motor niya is gagamit ng hazard switch responsibly. Yan. So, explain ko muna sa inyo, Ito na yung pinaka-hazard switch nyo. Yan, yung gitnang terminal, ayan yung power source. Tapos, yung dalawang terminal, isa sa left signal, isa sa right signal. Yan. Kaya kung makikita nyo, pagka nag-left signal kayo, yung power source, ang susuplayan niya is yung left signal. Pagka nag-right signal naman kayo, yung power source, susuplayan yung right signal. Yan. Ngayon, mag-install tayo ng hazard switch. Siyempre, gamit tayo halo switch. Halo switch na, ang gamitin natin para at least medyo maganda naman. Una-una ang gagawin nyo, etong common nung halo switch natin, i-connecta natin dito sa power source. Yan. Di bali pagkatapos natin connect yung common ng halo switch dito sa ating power source na makikita natin dito sa switch ng ating signal. Next naman natin is i-connect yung normally open, which is yung gitnang terminal, dito sa left and right signal. Need natin padaanin sa diode. Yan.
Yan. Di bali yung left and right signal natin, kinonect natin dito sa normally open. So kung gusto natin umiilaw yung ating halo switch, etong positive is connect natin dito sa normally open. Yan. Di bali itong dalawang terminal kasi to, itong nasa gilid, positive, ito negative. Para yan, umilaw yung halo switch. Tapos itong kabilang terminal, lagay nyo na to sa body ground or sa negative supply. Yan. Di ba ganyan yung magiging diagram natin? Di bali, etong diode natin, 2 amperes diode lang yung kailangan natin dyan. Okay na yan, 2 amperes diode. Yung diode kasi may polarity yan, ano? Meron niyang gray na kulay. Yan. So, hindi yung pwedeng pagbalik-tarin, ano? So, didepende yung pagpwesto natin ng diode kung ano yung supply nyo. So, kung ang signal light nyo, ang supply nyan is positive. Yan, positive, ano? Ang gagawin nyo, ang kulay nyo, yung kulay gray niya or yung silver, dapat dito nakatutok. Yan. Kung positive, ano? So, halimbawa, eto, may positive supply na kayo. Yan. Papunta dito sa common. So, kung hindi nyo pa yung pinipindot, normal lang yung function ng inyong signal light. So, pagka nag-right kayo, iilaw yung right signal nyo. Pagka nag-left kayo, iilaw yung left signal nyo. Ganun lang siya. Pero once na pinindot nyo na to, yan. Pinindot nyo na, for example, yung halo switch. Yung positive, masusupplyan nito. Tapos, makukonekta na siya dito sa normally open. So, eto, susupplyan to ng positive. Yan. Kung mapapansin nyo, dalawa sila na sinupplyan ng positive. That's why, nag-hazard na yung signal light nyo. Tapos, yung positive ng halo switch natin, yung para sa ilaw, or yung LED light ng halo switch, nakakonekta din dito. Tapos, meron kayo negative. Iilaw na rin yung halo switch nyo. So, bakit ganito yung forma ng ating diode? So, yung diode kasi, merong polarity yan. Etong merong brown na to, yan. Pagka nagpadaan kayo dito, iaalaw niya yung negative na dumaan. Pero yung positive, hindi. Pagka positive yung dumaan dito, may stock lang yung positive dito, hindi niya iaalaw. Pero kung negative yung papadaanin nyo dito, papayagan niya yan. Dito naman, sa side na walang kulay or walang silver or walang gray, pagka nagpadaan kayo ng positive dito, papayagan niya lang dumaan yung positive. Pero pagka negative yung papadaanin nyo, hindi siya papayag. So, stack up lang yung negative dito, hindi niya hayang dumaan. Di ba, ganyan na, no? So, halimbawa, pinindot nyo na to, may positive kayo, yan. Dahil ganito yung formation ng ating diode, hayaan niya dumaan yung positive. Iilaw yung left signal nyo, dito din, iilaw yung right signal nyo, nag-hazard kayo. Pero halimbawa, no, naka-off yung hazard nyo, yan. Pagka nag-left signal kayo, syempre ito, susupplyan niya to ng positive, magle-left signal kayo. Pero itong linya na to, no, since na nakatap siya dito, gagapangan din to ng positive. Pero since na may diode tayo, yan, no, ibablock niya yung positive kasi nandito yung gray, eh. Yan. Pagka nandyan yung gray, yung positive hanggang dito lang. So, hindi niya masusupplyan itong kabila. Kaya tayo nagkakabit ng diode, ano, para makontrol natin yung flow ng current. So, kung gusto natin puro papaganito lang, puro papaganyan lang, pwede. Kabit lang kayo ng diode. So, wala siya nung backflow. Hindi niya masusupplyan. Kasi, pagka wala kayong diode na nilagay, for example, walang diode, ano, pagka nag-left signal kayo, syempre ito, susupplyan niya to ng positive, magkakaroon kayo ng left. Iilaw yung left signal nyo. Pero ito, gagapang dito yung positive, masusupplyan din yung right signal nyo. Yan. Kapag walang diode, ano, so pagka nag-left signal kayo, pati yung right nyo iilaw. Pagka nag-right signal kayo, pati yung left nyo iilaw. Kaya tayo nagkakabit ng diode.
Para halimbawa, pagka nag-left signal kayo, ilaw yung left signal nyo, tapos dito, mabablock yung flow. Hindi niya mapapailaw yung right. Pagka nag-right signal naman kayo, iilaw yung right signal nyo, pero hindi niya hahayaan na dumaan yung positive papunta dito. Yan. So, kaya tayo nagkakabit ng diode, ano? Pero halimbawa, kung yung supply nyo dito is negative, for example lang negative, ano? Negative yung supply dito, so kailangan yung baliktarin yung diode nyo. Dapat ang diode nyo, dito yung silver, or yung color gray. Kung negative to, yan, masusuplayan to ng negative. Pagka pinindot nyo yung halo switch nyo, ito, dadalawian na to ng negative. Papayagan niyang mag-flow yung negative dito. Yan. So, magle-left signal kayo, magra-right signal kayo. Pero halimbawa, no, naka-off yung halo switch nyo. Nag-left signal kayo, ito negative. Masusuplayan niya to ng negative, ilaw yung left signal nyo. Pero pagdating dito, hindi niya hahayaan na dumaan yung negative. Kasi ang inaalaw lang na ito ng side ng diode na to is positive. Ganun na, no? So, kailangan malaman nyo kung anong supply ba dun sa signal light nyo. Positive ba yan or negative. So, babalik-balik ta rin nyo lang. Pag negative supply yung dun sa signal light nyo, ganyan yung diode dapat. Ganyan yung position ng diode. Tapos, kailangan nyo rin palitan yung dito. Ang i-connectan nyo ngayon sa normally open, dapat itong negative. Yan. Tapos itong positive na terminal ng halo switch, lagay nyo sa accessory wire or dun sa ACC. Yan. Pero, kadalasan naman kasi, no, ang signal light, positive supply yan. Kaya, ang diagram natin, ganito, dapat dito ang may kulay. Yung diode nyo, dapat dito yung merong kulay. Yan. So, kung gusto nyo maintindihan pa ng mabuti yung patungkol sa diode, panoorin nyo yung Motovlog 122 natin. Patungkol yan sa diode discussion yan. Yan. So, hindi ko alam, no, kung naintindihan nyo tong diagram natin or yung explanation ko. Ang tagal ko na hindi gumawa ng diagram eh. Yan. So, tapusin na natin tong video na to. Ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.